7 taong nagsama sa iisang bubong si Zaira at ang nobyong si Henry. Masaya ang kanilang pagsasama at kulang na nga lang ay kasal at anak. Matatawag na silang isang pamilya. Subalit, nagbago ang lahat ng isang araw. Madatnan ni Zaira ang nobyo sa bahay na dala-dalang lahat ang gamit. May pakiramdam si Zaira sa maaring mangyari. Pero pinagkibit-balikat niya ito na tila walang masamang naiisip. Pero ika nga, hindi matatakasan ng katotohanan. Lalo't harap-harapan na itong nangyayari. Henry, saan ka pupunta? Aalis na ako, Zaira. Oo nga, pero bakit parang ang dami mo naman yatang dala-dala? Parang wala ka ng balak bumalik. I'm sorry, Han. Buntis si Gemma. At akong ama. Han, I'm sorry. Sorry? Iiwan mo ko ng dahil sa ibang babae. Yun lang ang sasabihin mo, sorry? Hysterical ng boses niya. Hindi kayang tingnan ni Henry ang sakit na dinulot kay Zaira. Tinangkang yakapin ng babae, ikulong sa mga bisig. Huwag mo kong hawakan. Hilam na sa luha ang mga mata ng dalaga. Nangihinang unti-unti siyang napaupo sa gilid ng kama. Isinubsob niyang mukha sa mga palad. Pagkuwan ay dahan-dahan siyang nag-angat ng mukha. Mahal mo ba siya? Ang tanong niya. Hindi agad nakakibos si Henry. Pagkuway, she's pregnant. Ang sabi nito. Ang tanong kong sagutin mo. Mahal mo ba siya? Mariing ulit niya. Ang mahirap, mahal ko kayong pareho. Mahinang tugon nito. Don't give me that bullshit, Henry. Bakit? Saan ako nagkulang? Nabilis na nagunahan ng mapait na luha sa magkabilang pisngi niya. Gaano na kayo katagal? Pinunasan niya likod ng palad ng luha sa pisngi. Mag-iisang taon na. Kumpisal nito. 1 taon na pala siyang nilaloko nito. Wala pa siyang kahina-hinala. Nanlaki ang ulo ni Zaira. Sumulak ang dugo. Yung tayo niyang yun ay sinugod ng lalaki't ubod lakas na sinampal. Walang hiya ka! Walang hiya ka! Love can be measured by loving without measure. Lumayo si Zaira para makalimot. Pumunta siya sa baler. Sa bahay ng isang kaibigan. Doon niya nakilala si Diego. With his shaggy black hair, his chiseled features and muscle, he was the most dangerous and desirable man she'd ever met. At pakiwari ni Zaira ay dapat siyang tumakbo ng mabilis. Palayo, bago siya masaktang muli. Ngunit daig pa niyang isang gamugamong hindi makalayo sa apoy. Paano kung biglang sumulpot si Henry? Nagising siya mula sa mahimbing na pagkakatulog. May banayad na humahaplo sa kanyang pisngi. Parang pinong paghagod ng brush. Nakakapagdulot yun ng kakaibang kiliti. Dahan-dahan siya nagmulat ng mga mata. Ang mukha ni Henry ang namulatan niya. Nakatukod ang kamay nito sa ulot na katunghay sa kanya. Nakatitigto sa kanya habang masuyong hinahaplos ng likod ng palad ang kanyang pisngi. Gumuhit ang matamis ng ngiti sa mga labi ni Zaira. Nagniningning ang mga mata niya. Ikinawit niya ang braso sa likod ng ulo nito. Good morning, bati niya. Kinabig niya ulo nito upang kintalan ng halik sa labi. Good morning. Ganting bati naman ni Henry at gumanti ng halik. Halik na unay masuyo ngunit unti-unting nag-alab. Laging doon nagsisimulang kanilang umaga dahil sa gabi kapwa na sila pagod sa trabaho. Parehong demanding ang kanilang mga careers. Si Zaira ay creative consultant sa isa sa pinakamalaking advertising agency sa bansa. Si Henry ay sa News and Public Affairs sa TV. Newscaster ito sa evening news at host sa isang weekly program na tumatalakay sa mga nangyayari sa paligid. Nagkakilala sila sa campus ng UP kung saan sila parehong estudyante, parehong mass communication students. Una lang si Henry kay Zaira ng 2 taon. Wala nang magkakilala sila, walang araw na hindi sila nagkikita o nag-uusap man lang sa telepono. Naging magnobyo sila sa loob ng 3 taon. Nang makatapos si Zaira at magkaroon ng trabaho ay ipinasya na ng dalawa na magsama na muna. Mahal na mahal nilang isa't isa. Hindi na nila kayang malayo sa isa't isa, ngunit hindi pa sila handang pakasal. They both had very promising careers. Naiarko ni Zaira ang leeg upang bigyang puwang ang kasuyo na mahalikan yon. Bumaba ang mga labi nito sa kanyang palapulsuhan sa puno ng leeg. Binaba nitong strap ng kanyang suot na nightie. Napasinghap si Zaira sa ginawa ng kasuyo.
Sandaling natigilan si Zaira. There was something different with his lovemaking today. As if he wanted to devour her, not just make love with her. Muling gumapang ang labi nito. Henry, mariin niyang nakagat ang mga labi para pigilan ang malakas na ungol na nais magnulas sa mga labi. Henry now, please, daing niya. And when he took her, the world exploded into thousands of pieces. Mahigpit siyang napayakap sa kasuyo. Ibinaon naman itong mukha sa may dibdib niya. Matagal sila sa ganong ayos nang sabay silang mapatingin sa alarm clock. We will be late for work, ang paalala niya. Hindi kaagad tuminag si Henry. I wish we could stay here forever. Bulong nito, napangiti siya. Remember, may titing ka pa, paalala niya. Isang ungol ang pinakawala nito bago ito umalis mula sa pagkakadagan sa kanya. Nagpatihulog ito sa kanyang tabi, tangay siya. Let's play hockey today, ang sabi nito. She was tempted, ngunit may meeting sila sa mga taga San Miguel Corporation. Matagal na nilang nililigawan ng mga ito na lumipat sa kanilang agency. I'm sorry honey, I'd love to, kaya lang I have a meeting at 11 o'clock. Yun ang pinagpuyatan nila kagabi ni Andy, ang ipipresenta sa mga taga SMB. Kapag nakuha nilang advertisement ng pinakamalaking kumpanya ng beer, sa bansa isa malaking achievement na naman yun para kay Zaira. Hindi kumibo si Henry. Hey, huwag ka na magtampo, aniya. Kapag nakaluwag-luwag tayo ng schedule pareho, we will go somewhere for a month. Tayo lang dalawa, pangako niya. Bumangon na siya, hinagilap ang kanyang kimono. Napabuntong hininga si Henry, matamlay na ngumiti. Kailan pa kaya mangyayari yun? Bumangon na rin to, hindi nito nagabalantak pa ng sarili. Sandaling napatitig si Zaira sa ka-live-in, may kung ano sa boses niya, ngunit maya-may muli siyang napalingon nang makita ang katawan nito. Napakatangkad niya, payat at magandang katawan niya. Alaga ni Henry sa ehersisyo ang katawan. Kahit na gaano ka-busy to, twice a week ay nag-workout ito sa gym. After making love with him, akala niya busog na siya ngunit nang makita lamang siya sa kanyang hubad na ningning. Ay nagpaawang ang kanyang bibig. Si Henry parang droga sa kanya, hindi niya pinagsasawaan. She was so in love with him. Someday when they were both ready to slow down, ay magpapakasal na sila. Magkakaroon ng anak kapag naisara niya ang deal sa SMB. Pwede na siya mag-concentrate sa pagpapamilya. Hindi na sila bumabata ni Henry. 28 na siya at si Henry ay 32 na. Bumaba siya para maghanda ng kanilang kape. Habang hinihintay niyang kumulo ang tubig, muli siya nagbalik sa kwarto para pumasok sa banyo at maligo. Nasa-shower na si Henry. Sinamahan niya na to. Kinuha niya ang sabon at lufa at siya nang nagkuskus sa likod nito. Humarap sa kanya si Henry, napangiti. Kinuha ang sabon sa kanyang kamay at nagsimula siyang sabunin. Soon they were clinging to each other again. Their bodies intertwined. By the time na nakalabas sila ng banyo, ay kapwa na nagmamadali ang kanilang mga kilos. Mahuhuli na sila sa kani-kaniyang trabaho. Wala na silang oras kahit humigop man lang ng kape. Naghiwalay sila sa labas ng gate. Si Henry ang nahuli at nag-lock noon. Bye, take care. Binukas niya bintana ng kotse sa may gawin niya. Bye. Dumukwang si Henry, tinalikan siya sa mga labi. Pinaandar na niyang kanyang sasakyan. Malayo-layo ng kanyang natatakbo, tumingin siya sa side mirror. Naroon pa rin si Henry, nakatayo. Inihahatid siya ng tanaw. Napatingin si Zaira sa labas ng bintana ng taxi. Nagsisimula ng bumuhos ang malakas na ulan at may kasama malakas na hangin. May bagyo. Napabuntong hiningang dalaga. Talagang kapag dumadating ang malas ay sunod-sunod. Kaninang umagi bigla na lang tumirik ang kotse niya sa gitna ng daan. Napilitan siyang bumaba ng sasakyan at nagpatulong sa mga standby na itulak ang kotse niya patabi sa gilid ng daan. Tumawag siya sa talyer at ipinahila ang kanyang sasakyan. Nang tumawag siya sa talyer upang alamin kung kailan niya pwedeng balikan ang kanyang sasakyan ay sinabi sa kanya na aabutin yun ng 2 linggo. Kailangan na niyang ipa-complete overhaul ang kanyang kotse. Kung kailan patag-ulan ay saka siya mawawalan ng sasakyan. Sa tabi lang huma, ang sabi niya sa taxi driver. Paghinto ng taxi sa tapat ng kanyang gate ay bumaba na siya at sinagasan ng ulan. Masakit sa mukha ang tama ng tubig at hangin. Bago niya nabuksan ang lock ng gate ng bahay ay basang-basa na siya at
Nangingikig na siya sa ginaw. Panay ng hatching niya. Kahapon pa masamang kanyang pakiramdam. Hindi na niya halos maitama-tama ang susi para sa door lock sa front door. Nang mailusot niya yun ay ayaw namang mabuksan ng pinto. Ilang beses niyang inikot-ikot ang lock at pabalyang binuksan bago yun bumigay. Sumalubong sa kanya ang madilim at tahimik na kabahayan. Sa halip na pumasok kaagad sa loob ay napatigil siya sa may pinto habang winawagwag niyang natural na may pagkakulot at lagpas balikat na buhok para kahit papano ay maalis ang tubig ulan. Nung bata siya kinaiinisan niyang buhok na kulot. Lagi siyang tinutokso ng mga kalaro. Ang tawag sa kanya ay kulot o ita. Ngunit na magdalaga siya ay marami nang pumupuyil sa kanyang buhok. Lalo na't malusog yon, maitim at makintab at hindi na kulot na tulad noong bata pa siya. Ngayon ay sanay na siya sa buhok niya. At kapag sinasabi ni Henry na para siyang diwata, lalo na noong hanggang bewang niyang haba ng buhok ay pinagtatawanan niya lang ito. Nangislap sa tuwa ang kanyang itim at bilugang mga mata. May kaliitan ang kanyang magandang mukha na parang hindi akma sa may kalusugan niyang dibdib at bilugang mga balakang at mahabang mga hita. She was a woman of 1,000 contrasts. Malalaki at bilugang mga mata na parabang walang kamuwang-muwang sa mundo. Ngunit sa kabila ng mga yun ay ang pagka-intelihente. She had full and sensual lips that suggested thousands of promises. Makitid ang kanyang mga balikat. May kalakihan ng dibdib na hindi karaniwan sa matangkad na tulad niya. Soft-spoken siya. Sa unang tingin ay parang napakahinhin niya. Ngunit kapag kumilos siya ay maraming nagugulat. Napakaliksi niyang kumilos. Parang laging punong-puno ng energy. Maliban ngayong gabi at sa ilang daang gabing nakalipas, nanatili siya sa kinatatayuan, tahimik, walang kakilos-kilos. Tumutulo ang tubig ulan sa dulo ng kanyang buhok. Naghihintay ng ano? Wala naman siyang hinihintay. Magdadalawang buwan na siyang nag-iisa sa bahay na yun. Hanggang sa mga sandaling yun na parang hindi pa rin siya makapaniwalang wala na si Henry. Nainiwan na siya nito at sumama sa iba. 7 taon. 7 taon silang nagsama bilang mag-asawa kahit hindi pa kasal. She spent the best years of her life with him. Ngunit tinapon lang yun ni Henry sa isang tabi. Binaliwala. Nalabong kanyang mga mata, kumurap siya para pigilan ang mga luha. Pareho sila ni Henry sa maraming bagay. Parehong laking probinsya na kaya lang naluwa sa Maynila ay noong mag-aaral na sa kolehiyo. Pareho silang scholars sa UP. Pareho ring galing sa ordinaryong pamilya. Mahal na mahal nila ni Henry ang isa't isa. At least yun ang akala niya noon. Henry had that boyish look. Matangkad, gwapo, neat, parang laging mabango at bagong paligo. Buo, malamig at malinaw ang boses nito. Maraming na in love dito kahit sa boses pa lang. Kaya ang pakiramdam niya yung swerte niya at siyang nagustuhan ni Henry. Siyang niligawan nito. Samantalang ang daming ibang babae nagkakagusto sa binata. Higit na magaganda at sexy kaysa sa kanya at mga anak may kaya pa. Kilala na sa buong bansa si Henry. Gabi-gabi mula Lunes hanggang Sabado ay nakikita ang mukha nito sa TV. Mula Lunes hanggang Biyernes ay nasa evening news ito. Kalahating oras na paghahatid balita sa Himpapawid. Sa araw ng Sabado ay 1 oras naman ang program nito na tumatalakay sa mga issues at mga nangyayari sa paligid at sa lipunan. Nagalit ang mga magulang ni Zaira nang malamang nakipag-live-in na siya sa nobyo. Kung talagang mahal ka ng lalaking yun, bakit hindi kanya pakasalan? Ang galit na sabi ng kanyang ama. Tatay, hindi pa ho kami handang magpakasal. Ang katwiran niya sa ama. Sa kabila ng galit at pagtutol ng mga magulang ay nagpatuloy pa rin siya sa pakikisama kay Henry. Walang nagawa ang mga magulang niya kung hindi tanggapin ang pasya niya. Nakamatayan na ng mga ito ang hinanakit na yon sa kanya. Sa loob ng 7 taon ay nagsama sila ng binata na parang tunay na mag-asawa. Galing sa isang broken family ang nobyo at may kanya-kanyang pamilya na rin ang mga magulang nito sa probinsya. Subalit naniniwala pa rin ito sa kasal. Si Zaira man ay ganun din sa pagpapamilya. Ngunit dahil mahal na mahal niya si Henry at maligaya naman sila, sa sitwasyon nila hindi na niya giniit na pakasal sila. Isa pa'y natuon sa karera niyang buong atensyon. Parehong demanding ang kanilang trabaho, ngunit naintindihan nilang isa't isa. They were both supportive of each other. Hindi nagrereklamo si Henry kahit madaling araw na siyang nakakauwi dahil galing siya sa pasushoot ng commercial o pakipag-meeting. Ganon din naman siya.
Madalas din ginagabi ng uwi si Henry. Malimit mag-out of town kasamang magagandang babae na kasamahan nito sa television. Ngunit malaki ang tiwala niya dito. Hindi siya nagsaselos. Hindi siya binibigyan ni Henry ng rason para magselos. They were a perfect couple. Perfect match. Pareho silang gwapo't maganda, parehong matalino, parehong successful sa kanilang mga karir. Buong akala niya kontento na si Henry sa piling niya. He was so sweet, so loving, ni wala siyang kahinahinala na may affair na pala ito sa ibang babae. Masaya siyang umuwi ng gabing iyon na shoot nilang kontrata sa SMB for 3 years. Malaki ang naging bahagi ni Zaira para maibigay sa kanila ang kontrata. Maganda ang track record niya. Marami na siyang mga awards na natatanggap tungkol sa mga ginagawa nilang commercials. Nagkaroon sila ng celebration ngunit sandali lang siya doon. Agad siyang umalis, gusto niyang makasalo si Henry sa kanyang tagumpay. Natuwa siya na makita ang kotse ni Henry nakaparada sa harap ng kanilang bahay. Bahagya rin siya nagtaka, hindi pa ginagarahin ni Henry ang kotse nito. Ibig sabihin ay lalabas pa to. Pinasok na niyang kotse sa garahe. Paglalabas sila ni Henry at magsa-celebrate, yun na lang kotse nitong gagamitin nila. Honey! Malakas na tawag niya pagpasok pa lang niya sa pinto. Tuloy-tuloy siya sa kanilang kwarto. Bahagya siya natigilan sa may pinto ng abutan si Henry na naglalagay ng mga damit sa maleta. Malaking maleta? Napakunot noo siya. Napatingin siya kay Henry, natigilan to. Hi honey! Tuluyan na siyang pumasok sa kwarto at tumalik sa pisngi ni Henry. Going somewhere? Aniya. Let me. Magulong pagkakalagay ng mga damit sa maleta para bang nagmamadali. No, ako na lang. Ang sabi ni Henry. Akala ko gagabihin ka. Surprise! Maaga ko umalis sa selebrasyon ng grupo. San ka ba pupunta? Bakit ang dami-dami nito? Parang hindi ka nababalik niya na. Biro niya. Hindi agad sumagot si Henry. Isinara na nito ang maleta. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan. Ang plano sana nito'y nakaalis na ito bago dumating si Zaira. Ngunit napaagang uwi ng huli. Zaira, I'm leaving. Hindi makatingin si Henry sa ka-live-in. Saan ka pupunta? Gaano ka katagal doon? Kailan ka babalik? May kabang bumundol sa dibdib ng dalaga. I'm not coming back, sabi ni Henry. Napatitig si Zaira sa lalaki. What do you mean? Halos ayaw maglandas ng tinig sa bibig niya. Binitbit na ni Henry ang maleta. Aalis na ako, Zaira. Humarang si Zaira sa daraanan nito. Damit, Henry. I want an explanation, mariing sabi niya. Hinablot niyang maleta mula sa kamay nito. Nalaglag yon sa tabi, napigilan ang lalaki. Pagkuway, huminga na muna ito ng malalim. Pinuno ng hangin ang dibdib. Dahan-dahang pinakawalan bago nagsalita. Buntis si Gemma. Sinong? Napatitig siya sa lalaki, hindi makapaniwala sa narinig. Iisa lang ang Gemma na kilala niya na laging kasama ni Henry. Si Gemma nakasama nito sa evening news broadcast. Ngunit hindi man lang sumagi sa isip niya yun. Ang posibilidad na magkaunawaan ng dalawa. Hindi niya naramdaman na nagbagong lalaki. Didn't they just make love only this morning? Han, I'm sorry. Sorry? Iiwan mo ko ng dahil sa ibang babae. Yun lang ang sasabihin mo, sorry? Hysterical ng boses niya. Hindi kayang tingnan ni Henry ang sakit na dinulot kay Zaira. Tinangkang yakapin ng babae. Ikulong sa mga bisig. Huwag mo kong hahawakan. Hilam na sa luhang mga mata ng dalaga. Nangihinang unti-unti siyang napaupo sa gilid ng kama. Isinubsob niyang mukha sa mga palad. Pagkuway dahan-dahan siya nagangat ng mukha. Mahal mo ba siya? Ang tanong niya, hindi agad nakakibo si Henry. Pagkuway, she's pregnant, ang sabi nito. Ang tanong kong sagutin mo, mahal mo ba siya? Mariing ulit niya. Ang mahirap, mahal ko kayong pareho. Mahinang tugon nito. Don't give me that bullshit, Henry. Bakit? Saan ako nagkulang? Mabilis na nagunahan ang mapait na luha sa magkabilang pisngi niya. Wala kang pagkukulang, Zaira. It just happened. Gaano na kayo katagal? Pinunasan niya ng likod ng palad ang luha sa pisngi. She looks so young, so vulnerable, napayuko si Henry. Mag-iisang taon na. Kumpisal nito. 1 taon na pala siyang niloloko nito, wala pa siyang kahina-hinala.
Nalaki ang ulo ni Zaira, sumulak ang dugo. Yung tayo niyang yun ay sinugod ang lalaki't ubod lakas na sinampal. Walang hiya ka! Walang hiya ka! Nagwawala na siya sa matinding galit. Pinagkakalmot to, pinagbubuntal sa dibdib habang humahagulhol ng iyak. Hindi mahuli-huli ni Henry ang kamay ng dalaga. Nang mahawakan yun ay mahigpit na pinigilan. Sinipa ito ni Zaira, tinangkang tuhuran. Gusto niya itong saktan tulad ng sakit na nararamdaman niya sa mga sandaling yon. Mahigpit siyang niyakap ni Henry. I'm sorry, Han. I'm sorry. Umiiyak na rin to. Hayop ka! Bitawan mo ko! Nang hindi siya binitawan nito ay mariin niyang kinagat sa braso ang lalaki. Napasigaw ito sa sakit, binitawan siya. Dumugo ang kamay nito ngunit hindi pa rin yung sapat para kay Zaira. Gusto niya itong saktan, patayin. Dinampot ni Henry ang maleta. We will talk some other time. Paalam nito tinungong pinto. Nahagilap niyang lampshade, ibinalibag niya yon, tumama sa pinto't nabasag. Napahikbi siya sa alaalang yon. Muling napahatching si Zaira. Sakalang waring nagising ang dalaga. Kanina pa pala siya nakatayo sa may pinto. Kinapa niya ang switch ng ilaw, lumiwanag ang kabahayan. 3 beses sa isang linggo kung dumating ang kanyang tagapaglinis. Malinis na malinis ang buong paligid. It looks so sterile. Ni walang kalat, hindi tulad noon. Kahit pareho silang busy ni Henry sa trabaho ay may namamahay sa kabahayan. May mga dyaryo sa center table, may ipos ng sigarilyo sa ashtray. Ngayon maging ang kanyang mga houseplants ay parang walang ganang mabuhay tulad niya. Kulang sa alaga. Naninilaw ng mga dahon. Nilak niya ang main door, hinubad ang Italian leather shoes. Tsak niya hindi na niya papakinabangan yun dahil nababad sa ulan. Tumuli siya sa banyo sa kanyang kwarto. Hinubad ang basang Armani suit at isinabit sa likod ng pinto. Nagbalabal ng tuwalya. Tinimpla ang tubig at pinuno ang bathtub. Automatic ang kanyang mga kilos. Saglit na napasulyap siya sa sarili sa salamin, agad na binawi ang paningin. Nitong mga huling araw ay hindi siya masyadong nagtititingin sa mga salamin. Ayaw niya nakikita niya. Nilagyan ng scented bubble bath ang bathtub at saka unti-unting nilubog ang sarili. Kahit paano nakadama ng konting ginhawa ang pagal na katawan. Kasabay nun ang pagsasalimbayan ng samut-saring alaala. Hindi na mabilang kung ilang beses silang nagsasabay ni Henry na maligo sa bathtub pagkatapos na maghapong trabaho. Sometimes they just share the bath. Haliling minamasahe ang mga pagal na katawan, ngunit mas madalas ay nauwi yun sa mainit na pagtatalik. Naramdaman niyang pag-iinit ng mga mata niya. Naghilamos siya. Hindi na ako iiyak. Ang paalala niya sa sarili. Isinandal niyang ulo at pumikit. Walang nangyari sa kanya maghapon. Nitong mga huling araw ay hindi na halos siya productive. Wala na siyang maisip na magandang idea. Lahat ng idea niya kay Boss Arnold pa lang ay nare-reject na. Hindi na siya magtataka kung isang araw ay tanggalin na lang siya nito sa trabaho. Napapikit si Zaira. Ang trabaho na nga lang outlet niya. Kapag nawala pa yun, hindi na niya alam kung anong gagawin niya. Hindi niya namalaya na napaidlip na pala siya. Lumubog siya sa tubig. Sumisinghap na bibili siyang tumayo at nagbanlaw. Ilang beses na siyang nagmuntik-muntikang malunod sa bathtub. Kung minsan nahihiling niya na sana tuluyan na siyang malunod. Ngunit laging nangingibabaw ang survival instinct. Tinayo niya sarili sa pamamagitan ng malaking tuwalya. Naked, tinungong closet at nagbihis ng pajama, tinungong ang tokador at nagsimulang suklayin ng basang buhok. Napatitig siya sa sarili sa salamin. Ayaw niya sa itsura ng babaeng nakikita sa salamin. Hindi niya kilala ang babaeng nakatingin din sa kanya. Isang babaeng nanlalalim at nangingitim ang palibot ng mga mata. Walang kabuhay-buhay. She looked haunted. She looked like a wounded animal. Gaga, ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Galit na pinagsabihan niyang babae sa salamin. Tinalikuran yun, kumalamang kanyang sikmura. Nagpapaalalang hindi pa yun nalalamnan. Sandwich lang ang kinain niya kaninang tanghali. Hindi rin siya nagagahan kaninang umaga. Tinungo niyang kusina, binuksan ng ref. Walang halos laman ng ref kung hindi tubig. Ilang gulay na lanta na. Hindi na niya matandaan kung kailan siya huling nag-grocery. Binuksan niya ang cupboard. May ilang lata pa doon ng karne norte at pork and beans. Kumuha siya ng pork and beans, binuksan at ininit sa microwave oven. Nagtimpla siya ng gatas, yun ang kanyang hapunan. Dinala niya yun sa kwarto, nilapag sa side table. Naupo siya sa easy chair at hinagilap ang remote control ng television. Lumitaw sa screen ang mukha ni na Gemma at Henry.
Kay Henry nakafocus sa mga mata ni Zaira. Hindi niya maalis-alis ang mata sa screen. Ni Corap ay ayaw niyang kumurap. That's the news for tonight. Good evening. Ani Henry. Bumalik to kay Jem at nagpalitan ng matamis ng ngiting mga to. Parang iniwang puso niya. Dati sa kanya nakaukol ang mga ngiting yun. Dati. Hindi na niya napigilan ang sarili. Hinayaan na niya ang luhang mabilis na nag-uunahan na maglandas sa magkabilang pisngi. God, masokista ba siya? Dahil gabi-gabi sa loob na nakaraang 2 buwan, ay wala siyang ginawa kung hindi abangan ng dalawa sa TV. Pagkatapos ay iyak siya hanggang sa siya'y makatulog. Gusto niyang kamuhian si Henry sa ginawa nito sa kanya. Ginawa siyang laughing stock sa kanilang mga kakilala at mga kaibigan. Wari hindi pa sapat yun. Ilang araw lang pag-alis ni Henry sa bahay nila ay nagpakasal ng dalawa sa huwes. Ibinalita pa yun ng dalawa sa TV, kasabay ng pag-aanunsyo na buntis na si Gemma. May mga reporters na nagtangkang interviewin siya ngunit hindi niya pinayagan. She hated the pitying looks na pinupukol sa kanya ng mga dating kaibigan nila ni Henry. Ng mga kasamahan niya sa trabaho, ngunit sa kabila ng galit at puot niya sa lalaking mahal pa rin niya to. 10 taon niya itong minahal, 10 taon, at bigla na lang tinapon yun ni Henry. Wala siyang ibang naging boyfriend kung hindi si Henry. Wala siyang ibang lalaking minahal kung hindi ito lang. Paano niya ito magagawang kalimutan? She was used to loving him. Alam niyang minahal din siya ni Henry. They were an ideal couple tulad ng malimit na sabihin ng mga kaibigan nila. Malimit na nagtatalo rin sila. Magkasalungat ang opinyon nila sa maraming bagay. Ngunit hindi nila hinayaang matapos ang magdamag na hindi sila nagbabati. Pagbabating laging nauuwi sa matamis at mainit na pagmamahalan. Paano niya malilimutan si Henry? Malambing si Henry, maalalahanin, romantiko. Kahit na ilang taon na silang nagsasama, madalas pa rin siya nitong sorpresahin. Pinapadalhan pa rin siya ng bulaklak sa opisina at madalas pa rin siyang pasalubungan ng roses at chocolates. Kapag may lagnat siya, halos hindi ito maalis sa kanyang tabi at napakamaunawain nito. Very supportive sa kanyang karir. Tulad din ng ginagawa niyang pag-unawa dito. She trusted him. Yung sobrang tiwalang yun ay nabuso na pala ni Henry. Kahit kailan hindi niya sinirang tiwala nito sa kanya. Pero 1 taon na pala siyang niloloko nito. Gustong-gusto na niya magkaanak sila, ngunit ayaw na muna ni Henry. You're too busy, nasa top ka ng karir mo, saka na lang ang baby. Mga bata pa naman tayo. Ang katwiran ng lalaki, ayaw niyang i-pressure si Henry. Kaya iningatan na muna niyang huwag na mabuntis. Yun pala'y sadyamang binuntis ng lalaking yun. Muling namalisbi sa mapait na luha sa mga mata niya. Nagring ang doorbell. Mabilis niyang pinunasan ng likod ng palad ang luha sa kanyang mga mata. Sino ba yun? Wala naman siyang ibang inaasahang bisita. Bibihirang may maligaw siyang kamag-anak mula sa probinsya. Sumilip siya sa bintana. Agad na nakilala si Andy. Kumuha siya ng payong at binuksan ang gate. Patakbong magkasama sila nagbalik sa bahay. Hinubad ni Andy ang kapote at nilagay sa pasimano ng terrace. Hinubad na rin itong sandals bago pumasok sa loob. Basang-basa ka na, sabi ni Zaira. Kumuha siya ng tuwalya sa kwarto at binigay kay Andy. Salamat, sabi nito. Kape? Yes, please. Nagtimpla siya ng 2 tasa ng kape, dinala sa sala. Naghapunan ka na? Bakit, nagluto ka ba? Payak siyang napangiti. Hindi ako nakapag-grocery. That's what I thought, sabi ni Andy na umiling. Bumabagyo na pasugod ka, kinabahan si Zaira. Best friend niya si Andy, kasamahan sa trabaho. Ito ang kanilang art director. May asawa na si Andy at may 3 anak na puro lalaki. Kaibigan din niyang asawa nito na si Agnes. Inaanak niya sa binyag ang bunso ng mga to. Nagkasabay sila ni Andy na na-recruit ni Boss Arnold. Siya mula sa UP at si Andy mula sa ibang kumpanya. Doon nagsimulang kanilang pagiging matalik na makaibigan. They could work for hours and they could talk for hours na walang namamagitan na friction sa kanilang dalawa. They were soulmates. Alam ni Zaira she could depend on Andy at alam din ni Andy na maasahan nito si Zaira kahit sa kagipitan. Noong gabing umalis si Henry sa kanilang bahay ay 2 araw siyang hindi pumasok. Nagkulong siya sa kanyang kwarto. Alak ang kanyang napagbalingan. Kapag lasing na siya ay manhid ang kanyang pakiramdam. Manhid na rin ang kanyang utak. At nanlumos si Andy nang makitang babaeng nagbukas ng pinto. Hindi na halos nito kilala. Miserable ang itsura, nangangamoy alak. Nakasabog ang buhok, mugto ang mga mata. Andy, muling bumukal ang luha sa mga mata ni Zaira. Wala na siya, Andy. Iniwan niya na ako.
Ikinulong siya ni Andy sa mga bisig nito. Hinayaan siyang umiyak ng umiyak sa dibdib. Naupo sila sa sofa. Hindi mo dapat iniiyakan ng lalaking yun, Zaira. He's not worth it. Kung sa isang kagaya lang ni Jem ang pinalit niya sa'yo, dapat mo lang siya pagtawanan. You're 10 times better than her. Hell, saan pa siya makakita ng isang katulad mo? Maganda na, mabait pa, matalino, masipag. You're worth a million than that girl, Zaira. Andy was great in boasting her saging moral. Ibinalik niya siya sa kasalukuyan ng isip, tumingin siya kay Andy. Naghihintay ng sagot nito. I just want to see you if you're alright, ang sabi ni Andy. Lihim na napamurang lalaki, namumula na naman ang gilid ng mga mata ni Zaira. Halatang kagagaling na naman niya sa pag-iyak. Sinikap ni Zaira na ngumiti. Thanks, but I'm fine. Medyo napagod lang ako kanina. Itong huling araw parang laging pagod na pagod ang kanyang pakiramdam. Sinikap niyang ibaon ang sarili sa trabaho. Ngunit hindi siya makapag-concentrate and she was afraid. Nagsasuffer ng trabaho niya. I heard buntis na naman si Agnes. Totohanin mo bang sabi mo na magtatayo ka ng basketball team? Himig biro niyang tanong para maibang usapan. Napahalakak si Andy. Yes, kanina ko rin lang nalaman. Hindi niya sinasabi sa akin. Hindi ba sabi ko sa'yo hindi kami titigan ni Agnes hanggat hindi kami nagkakababae? I'm sure this time babae na. Paniniyak nito. Pinag-aralan ko mabuti kung paano gumawa ng babae. Nagkatawanan ng dalawa. Pagkuha na sumeryoso si Andy. Nag-usap kami ni Boss Arnold kanina about you. May kabang bumundol sa dibdib niya. Bakit? Tatanggalin niya na ba ako sa trabaho at ikaw ang inutusan nila para magsabi sa akin? Hindi niya maitagwan takot at pait sa tinig. I know, lately I'm not being productive, but bahagyang gumaralgal ang tinig niya. No, hindi na siya iiyak. Hell, Zaira, no, hindi gagawin niya sa'yo ni Boss Arnold. Malaki ang utang na loob sa'yo ng kumpanya. Hindi mararating ng kumpanyang kasalukuyang katayuan ngayon kung hindi sa'yo. You brought in the biggest account. You gave the company the name and prestige. Those award-winning pieces, you know that I didn't do them alone. Kasama kita, ang sabi niya. Napangiti si Andy, kahit kailan di sinasolo ni Zaira ang kredito. Pagkuway mo rin binalik sa dati ang usapan. Zaira, mga kaibigan mo kami. Ako, si Agnes, si Boss Arnold. Naririto kami kahit anong oras, kahit kailan. We really care for you at nag-aalala kami sa'yo. Napag-usapan namin ni Boss Arnold na pagbakasyonin ka na muna. You need a break. Umiling siya. Ang trabaho na lang ang kanyang kanlungan. Inakbayan siya ni Andy. Zaira, it's for your own good. Have you seen yourself in the mirror lately? Kung hindi ka lalayo, soon you will break down. Naroon ang lahat ng sanyalis na malapit na siyang bumigay. She looked nervous and restless. May katotohanan ng tinura ni Andy. Saan ako pupunta? Go abroad, magbakasyon grande. You have never taken a long vacation. Magmula nang pumasok ka sa kumpanya. Ngayon ay panahon na para gastusin mo yung mga pera mong inaamag sa bangko. Go away for 4 months. 4 months? Anong gagawin ko sa loob ng 4 na buwan? Mag-relax, enjoy yourself. Napailing ang dalaga. Paano mga accounts na hawak ko? Kami na ni Boss Arnold ang bahala doon. Bakit hindi mo pa ako tapatin, Andy? Na hindi na niyo ako kailangan, hindi ba? Napaluha siya. Zaira, no. Pagbalik mo, naririto pa rin ang trabaho. Kailangan mo lang lumayo para makarecover. Tuluyan na siya napahagulo ng iyak nang humupang damdamin na inabutan siya ni Andy ng panyo. Tinuyo niya ang mga mata. Where will I go? Ang tila batang nalilito niyang tanong. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. May kinakwento ka sa akin noon na may pinupuntahan kang bahay ng best friend mo sa probinsya. Sana nga ba yon? Sa Baler, Anya. Bakit hindi ka rin magpunta? Hindi siya kumibo. Anong buhay kaya ang naghihintay kay Zaira sa pagpunta niya sa Baler? Dito na ba niya mahahanap ang masayang buhay na deserve niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.